Magandang araw po, ano? Dito po tayo sa Eskinita. Anong tawag dito, sister? Ayun. Ito palang daan na ito, Maginoo pala ito. Ito si sister, kasama natin, ano? Yan. Kumakawal siya. Baka may balak kumandidato. Ito pa yung Eskinita. Kumbaga yun ang Maginoo. Yung diretso pa ganyan. Pati pala ito. Yan. Parang extension. Ayun, tama. Pag diretso mo rito, ang labas, Osorio. Ayan. Kaya, dito po tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, ano? Total naman, ang salita ng Diyos ay walang pinipili. Kahit nasaan, pwede natin ibahagi ang salita ng Diyos. Iban lang kung medyo may pagkamasela ng mga tao, pero unlimited yan. Hindi pwedeng bawal dyan, hindi pwede dyan. Walang ganyan. Kasi yung salita ng Diyos mismo nag-uutos ay ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga sinaunang alagad na kanilang ipangaral ang salita ng Diyos para ang mga tao po matutunan nila ang patungkol sa kaligtasan na binibigay ng Diyos. At ang kaligtasan na yan ay nakasulat lamang sa Biblia. Kaya mahalaga po ito, ano? At lalo na yan, meron din akong hawak na Biblia. O, salita ng Diyos, Biblia. Ang dala ko. Siyang ating gagamitin para mag-ebanghelyo. Magandang umaga sa mga saksi. Ayan, mga saksi po yan. Mga nagbabahagi rin sila ng mabuting balita. Ano? Kagaya natin, iba't iba man ang mga pangalan ng reliyon natin, ang importante, yung pananampalataya, kailangan Biblia lahat ang ginagamit. Kasi kung minsan, Biblia nga ginagamit, pero binabago naman nilang Biblia. Sometimes, gumagawa sila ng sarili nilang Biblia. Hindi natin pwede matigilan yan kapag yan ay karapatan ng bawat tao. Okay? Tayo magbabahagi ngayon. Bagamat nasa kalsada tayo, Eskinita, wala naman po pinipili ang salita ng Diyos. At naka-video tayo, yan si nanay. Member ng ako, nagpapasi po sa mga saksi ka. Matatanda na. Isa nasa bahay na lang. Minsan, meron ako nakakasalubong pa, nakatumpod na. Ito lang pa. Minsan, nagkwentuhan pa nga kami. Pero nagsasigari sila. Kagaya natin. Senior citizen na rin ako. Sigurado senior citizen na rin. Meron na kaibigan na saksi yung isa namimili sa mga ating lalaki na hindi ko lang alam yung pangalan eh. Minsan nagkikita kami, nagpapumustahan kami. Sa Panday Tira siya. Doon ba kayo? Pansego. Oo, siya naman. Dito sa Panday Tira, yung di ba meron doon? Doon yung sinasabi ko, lalaki siya. Nanay, may tatanong ako sa inyo. Yung ba saksi niyo ko at saka Jehovah Witnesses, magkababayan? Hindi ba? Bakit daw noong araw meron akong nakausap? Yung meron akong nakausap noon, iba daw yung saksi niyo sa Jehovah Witnesses. Kasi nga, nagkaroon ng away. Ay, yung nasa tayuman, tatanungin ka, yung nasa tayuman, kasama niyo hindi. O kita mo yan, ayan ang ibig ko sabihin. Yun nga ang ibig ko sabihin.
Kapag nakita mo saksi ni Jehovah, nakita mo Jehovah Witnesses, hindi magkasama yan. Pero kami, Oh. lumabas. Pero nasa kalooban, hindi naman. Yun nga ang ibig ko sabihin. Kaya nagkaroon ng... Ang tawag na Oh. nakakapos ka. Nausga. Nagbukod kasi sila. Nausga nyo na, nanay. Nausga nyo na po sila dahil tinawag nyo silang apostata. Hindi po, yung Ano lang ano yun? nakaulat po sa Bible, O, sa- yung inihiwalay po sa tunay na pagsalita. oh. Yun na ang nakakalaman. Kaya Yung yan. tunay na pagtanda na nagkakasit na mga sakiniwan. Nasa 240 plus na pagsalita. Wala po naman yan dahil matanda na kayo simbahan. Bago na yan. Oo. At Pero saka, yung nasa kayuman, hindi na siya hindi siya nag kaya yung mga, hanggang Pilipinas na kaya nga nanay, ano, pagka meron kami nakikita mga saksi ni Jehovah at saka Jehovah Witnesses, ay magkaiba yan. Gawa ng naging may problema sa pagitan yan. Pero naging problema yan. Ako alam ko yan eh. ang problema niya. O ano, yun nga. Kaya nga sinabi ko niya sa akin, yung kaibigan ko, iba kami Sorry sa na kanila. Sorry. Yan, yung saksi ni Jehovah. Kasi yung tunay, O tunay ngayon, na sinasang ano naman po. tanong po nanay. Sandali, hindi ko na tinatanong ko yung marami na kayong basa. Hindi naman palakihan yan, ano? Hindi naman po. Oo. Yun naman po nakaulat na kailangan. Sabi namin, Oo. i-atos kayo ay O sige, magiging pakito hanggang pakadumi. eh, sino Kaya po? nagkatotoo na po yan sa ngayon. Sino po saksi doon, nanay? Na binanggit, sino yung magiging saksi ko kayo? Kung taga-dododua, sino po? Sino yung tinawag na saksi? Ang unang-unang sa Kulang nga. Panginoon ko Kulang sila. Ito, nanay, meron pa akong tanong sa'yo, ha? doon na sa Meron pa akong tatanong sa'yo. Meron pa akong tatanong. Ha? May natutulog doon, nagagalit yun. Wala. Nanay, natutulog na daw yung ayla. Yan, may natutulog na raw. Paligas po kami ni Yeso Cristo. Sino po si Jesus? Si Jehovah? Ay, iba doon. Oh. O bakit? O basahin mo. Basahin nyo nga sa Biblia ninyo, nanay. Ama, Unang Korin, sugo, sinugo. unang, Yeso Cristo, ala, sinugo, niyoga. bakit? Hain, pagtubo. Ay, mahirap makapasok sa iyo, nanay. Apokalipsis 1:4. Apokalipsis 4:8. Si Jesus tinawag na Jehovah. Paano yan? Ang paniwala niyan, si Jesus ay maliit na Diyos. Isa lang niya ang Diyos. Ay maliit na, si Jesus maliit Si Jesus pa rin ako. ayon sa kanilang Biblia. Kita mo, sabi niya, pare-pareho lang daw. Hindi, magkaiba nga sila eh. Kasi nga, nagkaroon sila ng away. Sige. Konting ano lang yun sa mga kasama nating mga o kaibigan nating mga Jehovah. Ang napakasipag din naman nila. Ang problema lang po sa kanila, ang tinatawag po kasing saksi sa Biblia ay walang iba kundi ang mga apostol. Sila po yung sinabi ni Jesus, kayo magiging saksi ko. Sila po, ang mga saksi po sa Biblia, meron silang nakita. Okay, magsimula na tayo. Pero bago tayo magsimula, Panginoon Diyos, aming Ama, gabayan mo kami sa pamagitan ng iyong kasulatan na aming babasahin mula sa Biblia. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ganito ang sabi ng kasulatan. Ganito ang nakasulat. Tignan natin yung ang sabi ng kay mga saksi ko, sabi ni Jesus sa kanyang mga halagad. Meron nakasulat dito. Ito sandali. Tignan natin. Okay. Pag saksi, meron na saksiyan. Tignan natin yung sulat ni Juan. Ito po yung mga tunay na saksi sa Biblia. Para hindi lang po kayo magulimihanan, ano? Meron lang ba tayong babasahin? Ito nakasulagay. Unang 1:1. Ipinayag namin sa inyo tungkol sa Kanya na mula sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siyang salita ng Diyos nagbibigay buhay. 2. Siya pinagmulan ng buhay na walang hanggan, nahayag sa amin, pinatutuhanan at pinapayag namin sa inyo. At sa simula't mula pa'y kasama ng Ama, nagpakita sa amin. 3. Pinayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig. Yan ang mga saksi. Meron silang nakita at narinig. Hindi po pwedeng tatayo kang saksi. Halimbawa sa hukuman, sabi ng naglalaban, meron po ako saksi. Pag hinarap yung saksi, pag tinanong naman, kinrosya, iba-iba sinasabi niya. So, nagkakamali siya. Hindi siya tunay na saksi. Kasi ang saksi po, yun ang nakakita ng krimen. Ganon din po sa Biblia, hindi naman pinatutungkol sa krimen, kundi anong sabi niya, ipinayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin, sabi ni Juan, upang maging kaysa namin sa inyo ang Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Yan po ang mga tunay na saksi. May nakita sila at narinig. Sino nakita nila? Ang ating Panginoong Jesucristo na pagmasdan, nahawakan, nakausap, nakasama sa pagkain. Kaya sa kanilang pangangaral po, siya po ang pinangangaral nila, ang Panginoong Yesus. Kasi nakita nila na pagmasdan. Kagaya ni Pablo. Sabi ni Pablo, sa unang Korinto naman, anong sabi niya sa kasulatan? Ganito naman na nakalagay. Ni Apostol Pablo. Ito, basahin natin unang Korinto 1:22 o 23. Ngunit kami na may pinangangaral ng Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Ang pinangangaral po nila na si Jesus napako sa krus. Nasaksiyan nila yan. Kaya kung Biblia at Biblia lang kung pagpapatunay ang mga tunay na saksi sa Biblia, yung merong nakita at merong narinig. Totoo ba merong narinig si Pablo? Opo. Dito sa Gawa 26 mula sa 12, yan ang dahilan bakit ako pumunta sa Damasco na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pare. Ang sulat na iyon ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan at paintulog gagawin ko roon. Tanghaling tapat noon, naring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang umislap sa paligid namin ang mga kasama ko na nakasisilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa araw. Nagsubsob kaming lahat sa lupa at narinig kong tinig magsalita sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo ang iyong sarili para ka sumisipa sa matulis na kahoy. Nagtanong ako, sino po kayo?
Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na yung inuusig. Bumangon ka, tumayo ka, nagpakita ko sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Oh. Nagpakita si Jesus kay Pablo. Kaya yung mga totoong saksi, yung nasa Biblia, meron silang nakita. Yan ang dapat, yung pagka sinabi mong saksi ka, lalo na yung matanda kanina, wala naman silang nakita. Tapos, di ba tinanong ko, yung pangalan Jehovah? Ang ibig sabihin ng Jehovah, sa Tagalog, Panginoon. Sa English, Lord. So, ang Diyos tinatawag ng Panginoon, o kaya, Lord, si Jesus din, ganun din po. Kaya yung sinabi kong unong, Apocalypse 1:40, 1:4 at saka 4:8 ng Apocalypse, si Jesus doon tinatawag na Jehovah. Maski sa mismong Biblia nila. Tinawag na Jehovah. Kaya kuminsan po, alam niya, hindi naman natin sila inuusgahan. Ang problema lang, yung mismong Biblia nilang ginagamit, yun ang umuusga sa kanila. Yan ay naging karanasan ko nung araw yan. Meron akong na-Biblean na, meron akong nakilala, sabi niya, puntahan mo yung kapatid ko. Yung pala, yung kapatid niyang pinuntahan ko ay membro ng saksi. Nilabasan ako ng maraming libro. Ang lalaki pa ng mga libro nilabas niya. So, ginamit ko yung isang Biblia nila. At doon sa Biblia nila, hindi sila makipaniwala sa binasa ko. Dahil napaya yung lalaki, yung asawa lalaki, nasagot niya sa akin, sa susunod, huwag ka na pupunta rito, sabi niya. Sabi ko, hindi naman ako talaga pupunta. Yung kapatid mo, nagsabi sa akin, napuntahan kita. Di unang-una, di kita kilala. Hindi ko rin alam itong lugar mo. Ang hirap nga hanapin ka, nahirapan ako. Kaya lang ako nagpunta dahil sinabi ng kapatid mo. So, nung napaya siya, huwag ka na pupunta rito, sabi niya. Sabi ko naman, huwag na. Yan ang ayaw mo ka. Kasi po, sa Biblia talaga, pag saksi ka, meron ka nakita, meron ka narinig. Si Jesus nakasama nila eh. Kaya sinabi niya, kayo mga saksi ko mula sa, yan. Kanya lang, ang problema lang po sa kanila, ay, kita nyo yung, kaya sabi ko nga po, yung saksi ni Jehovah, at saka Jehovah Witnesses, magkaiba. Hindi po sila magkasama. Nung una sabi ni nanay, isa lang yun eh. Hindi niya alam na meron akong alam doon. Diba? Yan ang mahirap eh. Magkaiba po. Yung foreign, Jehovah Witness yan. Na foreigner yan. Ang founder dyan, si ano pangalan ng founder dyan? Si Charles Tase. Siya founder niyan. Yan. Ngayon, inusgahan na nila yung mga Jehovah, yung mga saksi ni Jehovah. Apostata daw sila. Kita nyo? Ang bilis nilang umusga. Dati nilang kasama, umiwalay lang sa kanila. Apostata na daw sila. Huwag naman ganon. Ang Diyos lang ang pwedeng umusga, hindi tayo. Ano po, kaya nung sabihin ng Panginoong Yesus na kayo magiging saksi ko, ang sabi niya mula ito babasahin natin. Ang sabi ni Jesus, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula sa Jerusalem hanggang sa Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon. Gawa 1:8. Yan ang pag sinabi ni Jesus. Ito nakalagay yung ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin, sabi ni Jesus. Sila yung saksi nakakita. Ito pong paksa dito sa chapter 1 ng Gawa, si
si Jesus po nabuhay na maguli mula sa mga patay. At nag-stay siya dito sa ibabaw ng lupa ng 40 dias at tinuruan ng kanyang mga apostol. Then at ginawa niya silang saksi mula sa Jerusalem hanggang sa Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. Pero hindi nila nalibot ang buong mundo kasi kandamatay na po sila, no? Yung mga tunay na saksi sa Biblia. Sino yon? Ang mga apostol. Sila yung tunay na saksi. Kasi si Jesus po nakasama nila. Tandaan niyo po yan. Ang mga totoong saksi, yung may nasaksiyan sila, may naawakan. Di ba nakasama nila si Jesus ng 40 days after na mabuhay siya. Pero bago siya mamatay, nakasama din nila sa loob ng 3 taon sa kanyang ministry. Kaya sila ginawang saksi. Yung ngayon wala naman nakita Gusto nila saksi sila. Kaya nga yung Apocalypse 1:4 at saka 4:8, si Jesus doon tinawag na Jehovah. Pero hindi nila tinatanggap, pero nasa Biblia nila yon. Kanya lang, merong nakakapag-distract pala tayo dito sa nandito kami. Hindi sana pabubukulat ko sana yung Biblia nila Kanya lang, sabi nung may bahay, may natutulong. Siyempre, respeto natin sila. Salamat Panginoon Diyos sa pagbibigay liwanag po sa amin kung sino yung mga totoong saksi, yung mga taong may nakita at narinig, at yun po ang kanilang pinapatutuho sa kanilang pangangaral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po kami sa Maginoo Street. Dito lang ito. Anong barangay ito, sister? 1? Barangay 10? Barangay 104 pala. Sa Tondo, Manila. Sige po, hanggang dito na lamang ang video natin, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Salamat po. Sa inyo lahat. God bless us all. Bye-bye.